Ka-partners, welcome na naman dito sa aking YouTube channel at sa ating repair na gagawin ngayon. So, i-share natin sa inyo itong isang trouble ng induction cooker at ang issue po nito ay no power po, digit ang unit na ito. So, ito po yung gagawin natin step by step para masundan nyo po itong trouble na ito dahil common po ito nangyayari sa mga induction. So, simulan na natin. At ito na yung unit natin na gagawin ngayon. So, yung brand po nito ay Tix. No? So, first time ko lang ito na encounter ng ganitong brand. No? At ang kanyang model number is 75 at saka 1,500 watts yung power niya. Okay, so ang concern ni customer po nito ay bigla daw nawala yung power nito. No? Dahil nag-trip off siya, so possible may problemadong pisa dun sa kanyang circuit board. So, kailangan natin ito ma-troubleshoot. So, bago po natin mabuksan, i-test muna natin. Meron tayong outlet. Ayan. Plug in natin. So, yun na yung panel niya ay walang nag-pop up na display, no? So, wala siyang standby. So, kita nyo ay dead set po talaga. Dahil kung meron ito ay meron tong red na indicator dito na lalabas sa kanyang panel. So, ito wala. So, kailangan natin ito buksan. Ayan. So, ito na yung ilalim niya. Na-detach na natin yung top cover niya. At, susunod natin itong tatlong screw na nakakabit sa ating inductor coil. So, ito yung inductor coil. Ang gamit po nito, ito po yung magpapainit ng ating cooking pot. No? Ito yung mag-detect ng ating cooking pot na ipatong sa may ibabaw. So, meron tayong tanggalin dyan sa ilalim. Yun po yung sensor diode. No? Tapos itong dalawang paa ng ating inductor coil. No? Yan po yung connection wire niya. Diyan nakatap. So, itong inductor coil ay hindi to basta na sisira. Kadalasan lang po ay nandito sa motherboard. So, yan natanggalan natin. So, common po nasisira dito sa ganitong klase ay IGBT o bridge diode. At ang kanyang mainboard, napansin natin dito ay medyo maliit lang, no? Matipid sa circuit board yung brand na ito. So, meron tayong tanggalin na isang screw dito para magalaw natin yung kanyang board. So, gagamit muna tayo ng ating multi-tester. Tsaka elect natin sa resistance, no? Tapos, pindutin natin. Diode mode tayo. At i-ring air natin. I-buzzer. Ayan, no? So, dahil dead set po ito, no power yung ating issue. So, unahin natin dito sa kanyang fuse, no? So, ilapit lang natin ng kaunti yung camera. So, dito ang i-test natin yung kanyang fuse. So, open yung kanyang fuse. Open. Ayan. Short natin yung test probe. Ayan. So, kita nyo, open yung kanyang fuse. So, dahil open yung kanyang fuse, so possible na may problema dito ay yung bridge rectifier at saka yung IGBT na transistor natin. So, kailangan natin ito ay baliktarin muna natin. Tanggalin natin yung nakaka-screw sa kanyang heatsink. Ayan. Tapos, baliktarin natin. Ito na yung ating IGBT transistor at saka bridge rectifier diode. So, madali lang naman malaman yung problema nito, ang problemadong parts dito. So, naka-buzzer mode yung ating multi-tester. Ang tester ay naka-diode mode. So dito sa ating fuse, 'di ba? Open yung ating fuse. Yan, oh. Open. So ibig sabihin may shorted po ito. Possible itong ating IGBT at saka itong bridge diode na bridge rectifier natin, ito. Rectifier. So unahin natin itong IGBT, yung transistor natin. Yan. Yan, oh. Nagbabuzzer, no? Tumutunog yung ating tester. Ibig sabihin shorted po siya. Yan. Magkabilaan, baliktaran yung tinitest natin. Dapat hindi ito magtutunog. Yan, oh. So shorted siya dito.
dito, shorted din nating bridge diode. Nagkasama siyang shorted. Ayan o. Ayan. Magkabaliktaran. Itong ating bridge diode, itong dalawang side na ito, ay yung reading nito hindi din magbabase pagka ganyan. Baliktarin natin. Meron siyang reading pero isang side lang. Pagka baliktarin natin ay wala yung reading. Diode dito. Ito din sa kabila. So normally, negative at saka positive, itong kanyang sa may gilid. Yan, dito sa ating analog, subukan natin sa ating analog. Ilik natin sa times 1 sa ating analog. Okay. Yan. So dito sa may sa may gilid niya na pin. Ayan. So wala siyang read. So, dahil positive negative po yan. Dito siyan sa tama niyang paa ay meron siyang palo. So pagbaliktarin natin ay wala. Diode itong dalawa. So ganyan o. Dapat hindi yan magre-read. Baliktaran. Ito nag-read siya o. So ibig sabihin shorted din yung bridge diode na ito. Ano, shorted siya. So dapat natin itong palitan itong dalawa. At saka yung fuse, no? Wala na, open na yung fuse. Open yung fuse, oh. Okay? So ito, sira yung bridge. Yan, oh, baliktaran siya. Dito din, sa ating IGBT. Yan. Mapalo, baliktaran. Naka times 1 yung tester natin, pero baliktaran yung reading niya. So ibig sabihin, shorted na ito. So tanggalin ko lang to. At napapansin natin dito sa circuit board na ito, yung paggawa ng kanyang copper clads, medyo manipis siya, no? Pagka may shorted na pisa dito, lalo na itong ating IGBT, ay madali siyang matuklap o kaya mapuputol yung linya. At ang value ng ating pisa na ito, yung ating bridge rectifier diode, ay GVO1510. So ibig sabihin 15 ampere po ito at 1000 volts yung kakayanin niya. So itong ating IGBT ay 15 in 120. So 15 ampere din at saka 1200 volts ang kakayanin niya na pwedeng kabitan, no? So kailangan natin to palitan tong dalawang pisa na ito. At dahil walang available po itong mga pisa na ito dito sa aming electronic store dito sa aming lugar, so umorder tayo through online. So from mainland China, umorder tayo sa online, no, para makabitan natin to ng panibago. So yung order natin ay ito na din, dumating na. Ayan, na-check na natin to, nabuksan na natin to, sinori na natin kung kompleto ba yung naipadala. So ito na yung replacement natin na IGBT. So ito po yung original na in-order natin para naman ay hindi siya madaling masira at mag-long last naman siya. So yung value po nito ay it's 15R1203, no? So 15 ampere, 1200 volts yung pwede niyang kabitan na induction. At ating bridge rectifier diode, ito na yung dalawa. Pero local lang yung na-order natin na bridge rectifier diode. Pero okay na to. Magkaparehong value lang po ito. GVO 1510. Ayan. So ito na yung panibago nating bridge rectifier diode. So ikakabitan natin itong IGBT, bridge rectifier diode, saka isang glass fuse. Saka lalagyan natin ng silicone compound para madaling mag-absorb yung init niya. So ito na yung naikabit natin na ilalagay na natin yan. Yan o. So tinanggal na natin yung mga sira, yung dalawa. Yan. So sira yan. So na-align na natin yung kanyang mga pin, no? Na-yupi na natin, natupi natin para diretso na siya mai-insert sa kanyang butas, no, doon sa kanyang circuit board diyan. Okay, kakabit ko lang po ito.
i-insert na natin. Ayan, naglagay tayo ng shrinkable tube sa kanyang bawat pin bago natin ikabit sa kanyang circuit board. So ayan, ikabit na natin. Ayan po. Yun po yung pagkalagay natin dyan. So naibalik na natin, tapos hinangin lang natin ng maayos. Kapalan lang natin ang paghinang para at least mag-hold ng maayos yung bawat pin niya. Pero itong circuit board na ito, medyo manipis lang yung kanyang copper clutch na linya, no? Kung mayroong shortage siya ay medyo madaling matuklap o maputol yung linya niya. At itong kanyang fuse, yan, bumili tayo ng replacement fuse na glass. Ito po ay 10 ampere. So hindi muna natin to ikabit. Ito, naglagay tayo ng temporary na isang strands na wire, parang 2 ampere lang po ito yung laki niya. Para at least temporary sa pag-test natin, dahil kung meron pa itong shorted na pisa dun sa ating circuit board ay madali siyang mag-trip o mapuputol ito. So itong glass fuse natin, mamaya na natin to i-finalize na maikabit. Dahil lagyan pa natin yan ng paa, ito temporary lang po ito at maliit lang yung amperahe ang nilagay natin. So ito kasi yung original niya, ayan, may paa. So yung mabibili natin na glass fuse, ito walang paa. So maglagay pa tayo ng paa nito bago natin ikakabit sa kanyang board. So yan po, nahinang na natin. Baliktarin natin at ilagay natin yung itong inductor coil na ito. So ilagay natin para i-test din natin nakasama yung inductor coil. So itong inductor coil, ito po yung magdidetect ng ating magnetic cooking pot. So ito yung magpapainit ng ating cooking pot. At saka itong center na to ay sensor diode po yan. So importante din yan para sa ating pag-test na kumpleto po yung pagkakabit natin para gagana siya ng maayos. So ayan, balik na natin, tapos lagyan lang natin ng screw para hindi siya gagalaw, para stable naman yung lagay ng ating board. Tapos screw natin yung kanyang heatsink para hindi siya lalapit sa kanyang inductor coil, hindi siya aangat. Ayan. So tapos itong ating sensor diode, lalagyan natin, patungan natin ng silicone compound para mag-absorb ng maayos yung init na galing sa ating cooking pot na ipapatong natin sa ating top cover o sa ating ceramic cover na pinaka-top natin. So ito yung magdidetect o magre-rinse ng init galing sa ating magnetic cooking pot na ipapatong natin sa ating ceramic top cover natin. So ito yung temperature controller. Then bago natin takpan, so i-align lang natin yan, wag lang muna nating i-final. No, isang screw lang yung ilalagay natin para at least hindi siya mag-move, no? So takpan muna natin temporary para masubukan natin. So bago natin i-insert sa ating supply na 220, so resistance muna natin yung kanyang AC cord, no? Kung hindi ba siya mataas yung resistance niya, dapat sa mig lang, may mega ohms, ma-test natin. Yan, nasa 1.4 o 1.5 mig, no? So okay na yan. So subukan natin i-plug. At sa ating pag-test, gamitan muna natin itong ating DIY na short test valve. Dahil kung problemado pa yung ating circuit board sa ilalim, para at least hindi masira yung bagong kinabit natin na pisa. So idaan muna natin dito para maging shape naman yung bagong naikabit natin na pisa. So ang gamit ng ating short test valve ay pagka meron siyang short o may abnormal pa yung ating circuit board, ay iilaw to ng malakas yung ating valve dito. So malalaman natin dito kung normal na yung ating circuit board sa ilalim, ay hindi siya iilaw ng malakas.
So, ito ay subukan natin. Tapos dito natin tingnan sa ating test valve at saka dito sa ating panel. So, i-power up muna natin. Meron tayong switch. So, on natin tong switch natin. Tapos tingnan natin yung panel natin sa ating induction Ayan. cooker. Yan, nagbibip na yung ating induction cooker. At saka itong test valve natin ay hindi siya umilaw ng malakas. Normal yung ilaw. So, itong ating panel ay kita natin yung kanyang standby light ay normal din. So, ibig sabihin, maayos na yung ating circuit board, no, sa ilalim. So, i-power on natin, power up natin. Ayan. Yan So, po, yung indicator ng ating panel, naka-on. So, pagka ganyan yung ating panel ay naghihintay lang yan na patungan natin ng magnetic cooking pot para gagana na yan. So, patungan natin, lagyan natin. Ayan, tapos power up natin. Ayan. Tapos dito sa function Function. niya. Ayan, so gumagana na siyang maayos. Pero yung test valve natin ay napapansin natin na biglang umilaw ng malakas. So, ibig sabihin, hindi niya kayanin yung amperahe ng ating induction. Yan po. So, umilaw siya ng malakas. Kaya po ilipat na natin dito sa ating outlet diretso. Okay? So, power on. Up natin yung tapos function. Yan. So, normal na yung pagana ng ating induction. So, okay na to. Yan o. So, gumagana na siya ng Okay. maayos. So, So, normal na yung pwede na ating to. Pwede na ulit ito gamitin. At ito na yung common na nasisira sa mga induction pagka no power. So, itong IGBT at saka bridge rectifier diode. So, ipakita ko sa inyo kung paano i-test yung good at saka bad na piyesa na ito. Ayan, so itong ating IGBT ay may tatlong paa siya. Ito yung gate, at saka collector emitter. So sa ating pag-test nito ay naka-diode mode lang tayo at saka buzzer natin. Madali siyang malaman kung sira siya. So naka-diode mode tayo tapos buzzer. So itong sa gitna at saka sa right side na pin ay diode lang po ito. So lagay natin yung isang test probe natin sa gitna tapos dito sa may right side na pin. Ayan o. Marinig natin na nagbabuzzer siya. Ayan, tumutunog siya. So ibig sabihin ay may problema, no? Ayan, kabilaan na yung buzzer niya. So shorted po ito. Pati dito sa ating gate, ayan o, nagbabuzzer na siya. Lahat ng pin pagka tinitest mo siya ay nagbabuzzer na siya. Yan. Ayan, baliktaran siya. Ayan, wala na. Pati dito sa ating bridge rectifier diode ay madali din itong malaman. So ang ating bridge rectifier ay diode tong magkabilang side, no? So itong dalawang pin na ito ay diode din ito, at saka itong dalawa din. So hinati siya na dalawang diode na pinagsama. So itong side na to ay isang sa positive at saka dito sa negative. Itong sa gitna, yung dalawa ay EC input po ito. EC input. At saka itong sa may kabila ay itong sa may gilid diode na nagkaiba lang ay dito yung out na negative at saka positive. Ito yung sa positive at saka negative. So sa pag-test nito, diode mode pa rin. Ayan o. So ito ay ayan o, tumutunog siya. So baliktarin natin yung test probe. Ayan o, baliktarin natin yung test probe natin. Tumutunog siya. Dapat hindi ito tutunog sa baliktad natin. Ayan, tumutunog siya. Yan o yung test probe natin o. Ayan. Tapos pag baliktad natin ay tumutunog pa rin. Dito sa kabila din, yan, tumutunog siya. Ayan. Ayan o. So shorted itong dalawa na to. So meron tayong may test sa inyo. Pakita natin sa inyo itong good. Ito yung bago nating pamalit o binili. Kasi tagdalawa itong binili natin.
para reserva din natin in case meron tayong ma-encounter ulit. So itong IGBT natin, ito yung ating gate, itong gate, collector, emitter. So sa pag-test nito, ganito yung tamang pag-test nito. So gamitan natin ang mas maganda analog sa pag-test yung good, no? Yung ating analog ay iset natin sa times 1K dahil wala tong 10K, so 1K natin iset. So yung ating gate emitter, gate collector emitter, gate collector emitter, ayan. So itong gate natin, so gate to collector, ayan, wala. Short mo natin, tester natin. Gate to collector, wala. Gate to emitter, wala pa rin. So pagbaliktarin natin siya, gate to collector, wala pa din. Gate to emitter, wala din. So ang tamang reading nito, ating positive test probe ng ating tester ay ilagay natin sa collector to emitter. Ayan o, nagre-read na siya. So yun po yung reading niya na normal. So baliktarin natin, wala siya. So dahil itong IGBT transistor ay itong side na to, itong gitna at saka sa may right side na pin ay diode din po ito. So pagkabaliktarin mo siya, negative positive, ay wala siyang reading. Pagka yung positive ilagay mo sa collector, ay magre-read na siya. Yun po yung normal. Pero paano kung gusto nating malaman na magsiswitch siya o magti-trigger? So ganito yung gagawin natin. Ayan o. Para malaman natin na good ito na magsiswitch siya o magti-trigger itong ating IGBT na to. Yan. So itong ating red test probe na dito sa emitter. Tapos lagay natin yung black test probe dito sa gate. Tapos balik natin sa collector. Ayan o. Nagre-read na siya. Ayan. May reading na siya. Baliktaran. Ayan. Tapos dito, medyo mahina lang siya. Parang may resistance siya. Dahil nag-trigger na siya. So, ayan o. Meron siya. So, paano natin yan i-discharge? So, sa pag-discharge nito, madali lang. I-tap lang natin itong dalawang pin, gate, at saka collector. Ayan o. Tap lang natin. Hawakan lang natin yung dalawang paa nito. Ayan. Tapos, nag-discharge na yan. Ayan o. Wala na. Diba? So, yan. Wala na siyang baliktad na reading. Yan. Wala na. Ayan. Wala na. So, kung i-trigger natin, tap lang natin yung ating black test probe sa ating gate, tapos balik natin. Yan o, nagre-read na siya. Tapos pag discharge, hawakan natin yung gate at saka collector, automatic yan mag-discharge. Yan o, wala na. Okay, wala na. Pagbalik natin sa normal, yun po yung good. Tsaka yung ating diode na bridge ay ang normal nito, ito yung negative saka positive. Saka ito yung AC input na sa may gitna na dalawa. So kung ito yung sa positive, so normal reading niya ay ganyan. Yung test probe natin nasa positive ay magre-read siya. So pag binaliktad natin yung test probe ay ayaw yan mag-read. Yun yung normal. Tapos dito, kung ano yung negative na na-sign dito, ano yung negative sign, ay yan po yung reading niya. Kung dito ay may positive, yun yung reading niya. Pero pag baliktad, yan po yung normal, walang read. Yan o. Diba? Ito yung negative na pin, ito yung positive. So kung ganyan yung reading natin, ay wala siya. So sa positive natin lalagay, magre-read siya.
Pareho din dito sa may kabilang side na dalawang pin. So diode ito, dalawa, diode din itong side na to. Yun yung tamang reading niya o yung good na reading. Ayan o. Tapos baliktarin natin. Yan. Yan. Yan po yung good. Pero pag baliktad ay walang reading siya. Okay? So, itong ating sira ay baliktaran, magre-read na siya. Ayan. Read, baliktaran. Ayan. 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 Ito. Ayan. Wala na. Halos lahat ng pin ay baliktaran siyang mag-read. Okay? So, ito yung sira. Madali lang siyang malaman. So, ganyan lang yung pag-test sa sira at saka good na pisa na ito. So, itong mga pisa na ito ay hindi pa talaga common na mabibili sa ating electronic store. So, kaya po, through online muna tayo nakabili nito para ma-represent natin yung sira natin. At dito nagtatapos yung ating video tutorial. Sana may nakuha kayo at natutunan sa ating na-share na repair ngayon. So, sa ating mga kapartners dyan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating YouTube channel. So, thank you so much po. At sa mga baguhan dito sa ating YouTube channel at hindi pa naging subscriber, so please consider to click the subscribe at pakipindot lang ng bell icon sa baba para ma-notify kayo every may bago tayong may share na video tutorial. So, maraming salamat po. Bye bye. God bless po sa ating lahat.